Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-265 na kabanata. Ang kahulugan ng security. Binuksan ni Alex ang pinto at nakita ang isang lalaki na nasa mga 40 taon gulang ang nakaupo sa likod ng desk. Ito ay maputla at may maikling buhok. Nakasuot ito ng maayos na uniform sa kanyang payat na katawan. Ang pangalan nito ay Tony Lewis, at siya ang head ng campus security sa Johns Hopkins University. May maitutulong ba ako sa iyo binata, wika nito na nakangiti. Base sa itsura ng edad ni Alex, inisip ni Tony na siya ay isang estudyante. At karamihan sa mga estudyante ng Hopkins University ay mayayaman at may mga koneksyon. Hindi kinakausap ni Tony ang mga ito kung may maitutulong siya. Madaling naunawaan ni Alex na si Tony ay napagkamalan siya na estudyante. Hello po sir, nandito po ako upang mag-apply ng trabaho. Si Tony ay nabigla. Sa kanyang itsura, walang nag-a-apply ng trabaho sa paaralan ng security maliban kung wala na silang pagpipilian. Ang buo niyang staff ay nasa trabaho ng pagsi-security sa loob ng 20 o higit pa na taon. At ang mga bagong aplikante ay malayo sa itsura niya. Kaya ang pagpapakita ni Alex ay mukhang imposible. Si Tony ay medyo masaya na makarecruit ng binata sa kanyang pagbabawal. Pero ang timing ay terrible. Ang ilang mga workers ay hindi pumapasa. Wala silang tamang qualifications para sa trabaho. Pero handa silang tanggapin ang mababang halaga ng sweldo. Ang kanilang kwalifikasyon ay hindi na mahalaga hanggat walang nag-a-apply. Pero ngayon si Alex ay nagpunta sa kanyang opisina. Kailangan ni Tony ng magandang dahilan upang hindi siya tanggapin. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala. Sumando nito sa bangko at tumingin kay Alex ng may pagtutol. Sabihin mo ang tungkol sa iyong sarili. Si Alex ay medyo napaatras kaya ibinigay niya agad ang kanyang impormasyon. Ang pangalan ko ay Alex, may taas na 5'11". Ang timbang ko ay 187 pounds. Okay putol ni Tony. Nag-isip ito sandali bago nagpatuloy. Alex, sa palagay ko ay hindi ka akma. Maraming salamat. Hindi naiintindihan ni Alex. Siya ay bata at mas malusog. At mas nababagay siya sa trabaho kaysa sa kanyang mga nadaanan. May kakaibang nangyayari dito sa isip niya, pero kailangan niyang matanggap sa trabaho. Sir, pakiusap, kailangan ko ang trabaho na ito. Talaga, sagot ni Tony, na may tanong na tingin dito. Pupusta ako na iniisip mo na magiging maayos ka dito. Pero bakit hindi ka maghanap ng trabaho sa iba? Pagkatapos, nakita mo ang mga lalaki sa labas. Matagal na kaming nagtatrabaho ng magkakasama. Kilala na namin ang isa't isa, at hindi namin kailangan ng bata upang guluhin ang aming karaniwang ginagawa. Ang sinasabi ni Tony ay kalahating totoo, pero kailangan ding ikonsidera ang tungkol sa pera. Hindi ako gagawa ng kaguluhan, pangako. Hindi ito tungkol sa sinasabi mo. Ikaw ay hindi akma, at masisira mo ang pagkakaisa ng buong team. Lumala ang pagkayimot ni Tony. Kailangan niya ng ibang paraan, upang ipaunawa ang kanyang punto. Tumayo ito at binuksan ang pintuan, sinabi kay Alex na sumunod. Halika at kilalanin mo ang team, kung hindi sila magrereklamo, ganoon din ako. Nang lumabas sila ng pintuan, ang mga lalaki ay umupo ng tuwid at nanood sa monitor ng mabilis. Tumingin ang mga ito sa kanya na may takot sa mga mata. Na parang tatanggalin kahit anong oras. Simpleng ngumiti si Tony sa mga ito, at itinuro si Alex. Ang binatang ito ay nagpunta upang mag-apply ng trabaho. Ano sa palagay nyo, tatanggapin ko ba siya? Mabilis na nalaman ng mga security guard kung ano ang ibig sabihin ni Tony. Ito ang kadalasan niyang paraan, upang dispatchahin ang mga ayaw niyang aplikante. Umaasa si Tony na tutulungan siya ng mga ito, upang paalisin na si Alex. Sa palagay ko hindi, wika ng isa. Ang mga bata sa panahon ngayon ay hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng trabaho. Tony, pakiusap, humanap ka ng iba, wika pa ng isa. Sa palagay ko ang binatang ito ay hindi kaya, magbibigay lang ito ng dagdag na trabaho sa amin. Ang pangatlong lalaki ay tumayo at tinapik si Alex sa balikat ng may pangungot siya. Makinig ka bata. Ang security guard na trabaho ay hindi mabuti para sa mga katatapos lang mag-aral sa high school.
Bakit hindi ka magtrabaho sa isang juice bar o kung saan? At hayaan mo kaming gawin ang aming mga gawain. Ang lahat ng nasa loob ng room ay nagsimulang tumawa. Narinig mo sila, wika ni Tony. Mukhang mabuti kang bata, at ang lahat ay ikinonsidere na maganda itong idea. Pero ayaw nila, ngayon ay lumabas ka na dito, at may mga trabaho pa kaming dapat gawin. Sandali lang chief, wika ng isang boses, sa malayo. Sa palagay ko ay kailangan niyang manatili. Ang ngiti ni Tony ay nawala habang tumingin sa direksyon ng nagsalita. Ito ay ang lalaking nasa mga 30 taon gulang, na nagbukas ng pinto kay Alex. Ano ang sinabi mo dun? Galit na nakatitig si Tony kay Don Landers. Sa palagay ko ay dapat natin siyang bigyan ng pagkakataon, ulit ni Don. Kung kailangan mo ng tao na magtuturo sa kanya, gagawin ko ito. Ang ibang mga security guards ay nanunudyo na nakatingin kay Don. Maliwanag na hindi nila gusto ito. Malamig na nakatingin pa rin si Tony dito. Ito ang nangyayari kapag tumatanggap ka ng mga taong hindi nararapat. Alam ko kung kailan ako nagkakamali. Tanggol ka na. Pakiusap, umalis ka na bago matapos ang araw na ito. Si Don ay parang nasuntok. Mabilis itong lumapit kay Tony. Humawak sa kamay at balisang sinabi. Tony, pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Ang kapatid kong babae ay kailangan ng pera para sa kanyang pag-aaral. Hindi ko iyon magagawa kung wala akong trabaho. Ngumisi si Tony dito. Binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Hindi ko nakasalanan kung hindi ka nababagay sa trabaho. Ngayon bitawan mo ako. Si Tony ay hindi makaalis sa pagkakahawak ni Don. Kaya ang ibang mga security guards ay hinawakan siya at hinila palayo. Pagkatapos ay sinamahan si Alex at Don palabas ng building. Okay ka lang, tanong ni Alex. Si Don ay balisa at pinagpapawisan. Hindi nito na-handle ang sitwasyon ng maayos. Tinulungan ni Alex ito lumabas ng building at naupo sa bench sa harap ng tubigan. Paumanhin, wika ni Don. Ako ay anemia kaya paminsan-minsan ay magaan lang ako mag-isip. Lalo na kapag nagtatrabaho ako. Magiging maayos ako, kapag naupo ako ng kaunti. Medyo naging maayos na ito. Nakahinga na ng maluwang si Alex. Maraming salamat sa pagpanig mo sa akin. Okay, sagot ni Don. Ang karamihan ay para sa akin din. Ang iba ay matatanda sa akin, at ilang buwan pa lang akong nagtatrabaho. Itinatrato nila ako na hindi kabilang. Pero kung naroon ka, dalawa na tayo. Pero ngayon sa palagay ko ito ay wala na, mapait itong ngumiti. Kung ikaw ay may anemia, wala bang ibang trabaho na mas mabuti para sa iyo, tanong ni Alex. Hindi naman. Sinubukan ko na rin maging isang hotel waiter, kamarero, at truck driver. Sa totoo lang, ang pagtatrabaho bilang security ay madali lang. At ang aking sakit ay hindi masyadong nakakaapekto. Kaya dito ako bumagsak. Ikaw, ano ang dahilan mo, tanong nito kay Alex. Mukha ka namang malusog, hindi mahirap para sa iyo makahanap ng trabaho. Kapag mayroon ka ng trabaho baka matulungan mo ako. Tumango si Alex, sabay sabi, gusto ko magtrabaho dito. Hindi na mangyayari iyon. Kinukuha lang ni Tony ang mga taong pumapayag na mababa ang sweldo. Ang kompetisyon ay malaki. Hindi iyon ang katotohanan, sagot ni Alex. Kailangan mo lang matutong makipaglaban. Manatili ka muna dito at magpahinga. Pupunta lang ako sa banyo. Tumayo si Alex at naglakad sa isang puno. Inilabas ang cellphone at hinanap ang number ni Rufus. Sa security building, si Tony ay nagbalik sa kanyang opisina. Naupo at sumisipon habang ang dalawang paa ay nakapatong sa kanyang desk. Siya ay maganda ang mood. Napatalsik niya sina Alex at Don, at ngayon ay nagpanta siya sa pera na kanyang nakickback sa bagong tanggap na security. Inilabas nito ang cellphone at binuksan ang photo gallery. Puno ito ng larawan ng mga babae na kanyang kachat sa online. Ang paborito niya ay mga kolehialo. Habang nag-scroll, ini-imagine niya na isama ito sa mamahaling hotel-restaurant, at pagkatapos ay dalhin ito sa hotel room upang mag-aliw. Biglang nawala ang kanyang pantasya, at halos mamatay sa sindak. Tumayo siya at sinagot ang tawag. Hello, sino ito? Ako si Rufus Clifton, wika ng mahinang boses. Si Tony ay nangatog at pinagpawisan ng malamig. Nagsimulang manginig ang kamay at halos mabitawan ang kanyang cellphone.
Nakatira siya sa Baltimore mahigit 10 taon na, at alam niya ang tungkol sa Clifton family. Alam niya ang tungkol sa mga yaman nito at impluwensya. Narinig na rin niya na si Rufus Clifton ay pinamamahalaan ng underground operation sa buong syudad, o baka sa buong Maryland. Ano ang posibilidad na kailangan nito sa taong tulad ni Tony, na hindi ganoon kahalaga, bilang head ng campus security, sa isang local na university? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.